Iniutos ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagbuo ng task force para tugunan ang mga posibleng epekto ng El Nino na tatagal hanggang 2024. Ayon sa Pag-asa, aabot sa 77% ng buong bansa ang makararanas ng tagtuyot o drought sa katapusan ng May 2024. Ayon sa Department of Science and Technology, may hahalin tulad ang El Nino ngayon sa pinakamalalang El Nino sa kasaysayan noong 1997 hanggang 1998. Kaya tututukan ng bubuing task force ang koordinasyon ng mga ahensyang tutugon sa epekto ng El Nino tulad ng mga kakulangan sa pagkain, tubig at kuryente. Gayon din ang mga sakit na nakukuha sa sobrang init ng panahon. Muling iginiit ni Pangulong Bongbong Marcos ang kahalagahan ng mga hakbang laban sa El Nino sa pagpapasinaya ng isang irrigation project sa Nueva Ecija. May ulat on the spot si Russell Simorio ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Russell? Connie, eksakto alas 9 kaninang umaga nang dumating dito sa Lupao, Nueva Ecija sakay ng helicopter si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito'y para pangunahan niya ang inaugurasyon ng Balbalungaw Irrigation Project. Inikot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Balbalungaw Small Reservoir Irrigation Project bago ang formal na pagbubukas nito. Mahigit 900 hectares na sakahan sa mga barangay ng San Isidro, Balbalungaw, Salvacion at Mapangpang ang mapapatubigan sa pagbubukas ng irrigation project. 2020 pa simulang itayo ang irrigation project na pinondohan ng gobyerno ng mahigit 1.2 billion pesos. Ayon sa Pangulo, bahagi ito ng pagpapalakas sa rice production sa lalawigan na kilalang Rice Bowl ng bansa. Pinamamadali na rin ng Pangulo na matapos ang ilang pasilidad na nakapaloob sa irrigation project gaya ng hydropower at watershed component. Target din ng administrasyon na madagdagan ng 275,000 hectares ang irrigated areas sa bansa para matiyak ang food security at poverty reduction. Ramdam din ni Pangulong Marcos ang unti-unting epekto ng El Nino na posibleng maranasan hanggang sa second quarter ng 2024. Kaya inatasan niya ang mga government agencies na tapusin sa loob ng 4 na buwan ang mga mitigation project para maiwasan na makaranas ng water crisis sa bansa. Kailangan din daw na mapalakas sa mga ospital na inaasahang maapektuhan ng El Nino. Dapat umanong matiyak na may sapat na kuryente. Sinabi rin ng Pangulo Connie na bago matapos ang buwan ay bubuo siya ng task force na tututok sa epekto ng El Nino dito sa bansa. At bago mag alas 10 ang umaga ay umalis na dito sa venue si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Atin mo ng latest mula rito sa Lupao, Nueva Ecija. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Russell Simorio ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.